Isang magandang araw sa lahat ng nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lang sana ako sa pangalang Simon. Ilang beses na akong sumubok na magpadala ng kwento sa inyo. Pero ngayon lang natuloy dahil ngayon lang din naman ako nagkaroon ng lakas ng loob. Hayaan niyo akong simulan ng lahat noong panahong naaksidente ako sa sinasakyan kong motor. Yun na siguro ang pinakamadilim at pinakamalungkot na parte ng buhay ko. Nang dahil kasi sa aksidente na yon, habang buhay ko nang hindi magagamit ang mga binti ko. Dito na nga, nagbago ang ikot ng mundo ko. Malaki ang pasasalamat ko dahil merong isang Luisa na nag-aalaga sa akin noon. Ayoko pa nga sana nung una dahil iniisip kong kaya ko ang sarili ko. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nare-realize na hindi. Lalo na't hindi ko nararamdaman ang suporta mula sa girlfriend kong si Maxine. Magmula kasi nung maaksidente ako, minsan hindi niya ako dinalaw sa ospital. Naiisip ko na baka ang tingin niya sa akin ay isang malaking pabigat na lang, walang pakinabang at alagain. Ayan. Huwag kang mag-alala. Mas pagbubutihin ko pa yung pag-aalaga ko sa'yo. Salamat talaga. Ikaw, kung may problema ka sa kahit ano, sabihin mo lang sa akin. Di ako magdadalawang isip na tulungan ka. Salamat. Kahit may kaya kami sa buhay, pinalaki ako ng mga magulang ko na maging mapagkumbaba. Lalo na sa mga taong may simpleng pamumuhay tulad ni Luisa. Kaya hindi na bago sa akin ang mapalapit sa kanya. Lalo na't siya naman talaga ang nag-aalaga sa akin. Labis akong nahirapan sa sitwasyon ko noon. Isang bagong mundo ang kailangan kong harapin at kasanayan. Kaya lang, magagawa ko lang yon kung sasamahan din ako ng mga taong nakilala ko noon bago pa ako maaksidente. Tulad na lang ni Maxine na noong mga panahon na yon ay unti-unti ko nang nararamdaman ang paglayo niya sa akin. Mababa na nga ang tingin ko sa sarili ko, mas lalo pang bumaba dahil sa panlolokong ginawa sa akin ni Maxine. Pakiramdam ko noon, mas mabuti na lang siguro na mamatay ako dahil wala na akong kwenta sa mga taong nasa paligid ko. Nang dahil sa aksidenteng yon, nawala ng lahat ng meron ako. Pati ang mga taong naging parte na ng mundo ko. Iniwan na rin ako at wala man lang akong magawa hindi ang panoorin na lang na unti-unti nang mawalan ng kulay at buhay ang paligid ko.
akong nagmukmok noon sa kwarto. Wala akong gana sa lahat ng bagay. Gusto ko pa sanang magmakaawa kay Maxine at humingi ng pangalawang pagkakataon. Pero alam ko naman na malabo nang mangyari yun. Sa oras na yon, alam kong wala na akong ibang magagawa kundi ang tanggapin na lang na habang buhay na akong magiging mag-isa. O Luisa, ikaw pala yan. May kailangan ka? Wala naman. Gusto lang sana kitang kamustahin. Ayos lang naman ako. Sigurado ka? Kasi kung gusto mong maglabas ng sama ng loob, andito naman ako. Makikinig ako sa'yo. Di ba magkaibigan na tayong dalawa? Kaya huwag ka nang mahiya sa akin. Ewan ko ba, Luisa? Hanggang ngayon, hindi ko mahanap yung sense kung bakit ganun yung dahilan ni Maxine eh. Sapat na kaya yun para ipagpalit niya na lang ako sa iba? Hindi ko naman kasalanan na paging wala akong kwentang lalaki ngayon eh. Simon, huwag mo isipin yan. Paano hindi ko iisipin? Nang dahil sa mga binting to, nawala sa akin yung babaeng pinakamamahal ko. Hindi naman dahil ganun ang tingin sa'yo ni Maxine. Eh ganun na rin ang tingin sa'yo ng lahat. Nandito pa ako, no? Bakit? Ano bang tingin mo sa akin? Mabuting tao. Ang swerte nga ni Maxine eh. Dahil siyang pinili mong mahalin. Kasi marami ang nagdadasal na sana. Mahalin din sila ng tulad ng pagmamahal mo sa kanya. Tulad ko. Naranasan ko na rin yung maiwan mag-isa. Talaga? Oo. May boyfriend kasi ko nun eh. Halos lahat binigay ko sa kanya pero iniwan pa rin niya ako sa ibang babae na mas maganda at yung mayaman. Ano ba raw ang mapapala niya sa akin? Eh hindi naman daw ako nakapagtapos sa pag-aaral. Hanggang dito lang naman yung kaya kong gawin. Tanga pala siya eh. Bakit ba may mga taong ganyan? Ginagamit nila yung mga kakulangan natin para maghanap ng iba. Hindi kasi sila yung taong nakatadhana para sa atin. Minsan kasi, kailangan muna nating masaktan na sobra para ma-realize na hindi sila yung dapat nating mahalin. Ang hirap naman nun. Parang hindi ko kayang tanggapin na iniwan na lang ako basta ni Maxine. Eh, mahirap talaga. Saka, kung kinaya ko, kakayanin mo rin yun. Umpisahan mo na kalimutan mo na lang siya. Kung kaya ko lang eh. Pero hindi. Kahit anong sabihin ko sa sarili ko na wag na siyang mahalin. Ayaw sumunod ng puso ko eh. May sariling isip kasi minsan yung mga puso. Madalas, mas sinusunod natin yun kaysa sa mismong utak natin. Kaya nga hindi madaling magmahal, di ba? Pero alam mo, sana dumating na yung panahon na maging okay na ako. Kapag nagkita kami ulit, nakalimot na ako. Sakit pa rin kasi hanggang ngayon eh. Inuubos ko na yung luha ko pero yung sakit, hindi pa rin mawala-wala. Kaya mo yan. Ikaw pa ba, Simon? Alam kong makakahanap ka rin ng taong magmamahal din sa'yo ng tulad ng pagmamahal mo. Kung hindi tulad, mas sigit pa dun. Sana nga dumating na siya. Naniniwala ako na andyan lang siya. Maghintay ka lang. Nang dahil sa heartbreak kong yon, ay mas naging malapit kami ni Luisa sa isa't isa. Siya ang nagiging sandalan ko ng mga panahong pakiramdam ko ay mag-isa na lang ako. Parati kaming nagkwekwentuhan, kaya mas lalong lumalim ang samahan namin at lubusan ko siyang nakilala hanggang sa unti-unti ko nang nararamdaman na nagkakaroon na ng espesyal na lugar si Luisa sa puso ko.
Masarap din paminsan-minsan na mag-relax sa lugar na tulad nito, no? Salamat dahil napilit mo ako ngayon. Ayoko naman ha masyadong pagurin ng sarili mo. Minsan, hinahanap rin ng katawan mo yung salitang pahinga. Ano nga pala yung gusto mong gawin ngayon? Ay, wag na pala. Baka sa halip na mag-enjoy ka, mahirapan ka lang sa akin eh. Bagay. May tanong ako sa'yo. Basta nagising na lang ako ng isang na kahit anong gawin ko, hindi na kami magkakabali. Alam mo, sa tingin ko, mas mabuti na rin na nagkahiwalay na kayong dalawa eh. Kasi nakikita ko na wala siyang pakialam sa'yo. Mas naaalagaan pa nga kita na dapat siya yung gumagawa, di ba? Isa pa, yung nakita kong tinulak ka niya, doon ko napatunayan na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Narealize ko rin yan eh. Di naman dahil sa ganito ako, wala na akong karapatan na mahalin ng totoo. Dapat ganyan laging iniisip mo. O, tingnan mo. Ang lakas mo kagaan ng loob, di ba? Salamat, Luisa. Wala yun. Pero alam mo kung ano yung mas nakatulong sa akin para makalimutan ko yung sakit na nararamdaman ko noon? Oh, ano? Yung... Paano ko ba sasabihin to? Ano ba kasi yung sasabihin mo? Ay, fine. Dito rin naman mapupunta yung lahat eh. Ano ba kasi yung sasabihin Mahal mo? na kita, Luisa. Ano? Uy, ayos ka lang ba, Simon? Nagugutom ka ba? Nahihilo? Kung ano-ano na yung pinagsasabi mo eh. Totoo yung sinabi ko sa'yo. Mahal na kita. Akala ko nung una wala lang to eh. Akala ko sobra lang akong nababaitan sa'yo pero hindi eh. Tuwing umaga, ikaw yung gusto kong unang makita. Kapag kasama kita, gumagaan bigla ang lahat. Yung kahit ano, kaya kong gawin kasi nandyan ka. Pero, Simon, baka nalulungkot ka lang dahil sa nangyari sa inyo ni Maxine kaya nasabi mo yan eh. Hindi. Alam ko kung ano yung nararamdaman ko at ito, pagmamahal to eh. Sigurado ako dun. Tinulungan mo akong malayo yung puso ko sa kanya pero di mo rin namamalayan. Tinuruan mo rin akong mapalapit sa'yo. Maniwala ka naman sa akin, Luisa. Hindi kita niloloko at hindi kita magagawang lokohin. Eh, bakit kasi ako pa? Ang dami-dami namang iba dyan eh. Ito lang ako, hindi ako bagay sa'yo. Pero tinanggap mo ako kahit ganito lang ako. Ikaw yung nagparamdam sa akin na pwede palang maging importante din ako sa isang tao. Hindi ko alam kung paano nangyari yung lahat eh. Basta yung alam ko ngayon, mahal na kita at ayokong mawala ka pa sa tabi ko. Nahirapan ako nung una dahil parating iniisip ni Luisa na hindi siya ang karapat-dapat na babae para sa akin. Pero patuloy ko naman na pinatunayan sa kanya na wala akong pakialam sa agwat naming dalawa. At para mas maniwala siyang totoo ang nararamdaman ko, sinabi ko sa mga magulang ko na si Luisa na ang bagong nilalaman ng puso ko. Siyempre nung una, hindi sila makapaniwala at medyo hindi nila matanggap. Subalit nang makita nilang totoong pagmamahal ko para kay Luisa, sinuportahan na lang nila ako. Niligawan ko noon si Luisa sa paraang alam ko. At pagkalipas ng ilang buwan, ay tuluyan ko na ngang naangkin ang pagmamahal niya. Dahil doon, muling naging masaya at makulay ang mundo ko.
Ano pre? Kumusta ng kalagayan mo? Ang tagal mo nang hindi nagpapakita sa barkada. Naging abala ako sa trabaho eh. Huwag kayong mag-alala. Hahanap ako ng oras para makapag-bonding tayo ulit. Eh kay Maxine, may balita ka pa ba? Wala eh. Ay, nako Simon. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit naghiwalay kayong dalawa eh. Pre naman, si Maxine na yun eh. Maganda, sexy. Sayang naman. Anhin ko naman yung ganda kung manloloko naman, di ba? Kung sa bagay, may point ka naman dyan. Pero nangihinayang talaga ako eh. Anyway, may bago ka na ba ngayon? Oh, Sabihin mo na, sino yan? si Luisa. Teka, Luisa. Si Luisa yung katulong nyo? Hindi na siya ganun ngayon. Girlfriend ko na siya. Pre, anong nangyari sa taste mo? Taste? Anong taste? Wala ka na bang ibang makita at sa isang katulong ka na lang nagtsatsaga? Ano ka ba naman? Pre naman, lumabas-labas kaya ng bahay nyo para makita ka ng ibang babae. Yung may pinag-aralan. At hindi yung katulong lang. Alam mo, Edsel, okay lang sana kung ako yung nilalait mo eh. Pero wag naman si Luisa, pre. Respeto lang. Nasa harapan mo ako eh. O bakit? Totoo naman yung sinasabi ko ah. Kung nakita kayo ni Maxine na magkasama, ay sigurado akong pagtatawanan ka lang nun. Ay, hindi. Mali ako. Magagalit pala yun. Imagine, sa isang tulad lang nun, wala siya ipagpapalit. Ano ka ba naman? Matadapa ka ng ego niya. Oy, baka naman dahil sa, virgin pa yung pinatos mo. Yun ba Alam mo dahilan mo? kung wala kang magandang sasabihin, malis ka na lang dito. Oy, pre. Ako ba naman, chill ka lang, pre. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kung babastusin mo lang din naman yung girlfriend ko, di ko kailangan yung dalaw mo dito. Malis ka na! Bahala ka na nga. Bahala ka na nga dyan. Alam mo ikaw huwag ka na magpakita sa barkada. Mahiya ka na dyan sa kalagayan mo. Tapos nag-girlfriend ka pa ng katulong. Baka alis na nga. Simon, narinig ko lahat yung sinabi ni Edsel. Ako na yung hihingi sa'yo ng tawad para sa kanya. Hindi na kailangan. Tama naman siya eh. Hindi mo ka dapat pinatulan. Nakakahiya lang sa mga kaibigan mo. Pati ba naman ikaw, yan din yung sasabihin mo, Luisa? Ano ba? Ikaw yung nagturo sa akin na huwag mahiya kung ano man yung meron sa buhay tapos ganyan yung maririnig ko sa'yo? Hindi naman sa ganun. Pero, kasi Simon, tama siya. Katulong lang naman ako. At patuloy ka lang mapapahiya dahil sa akin ka lang napunta. Ano? Sinasabi mo? Alam mo kung wala ka ring sasabihin, umalis ka na rin sa harapan ko. Luisa, Simon, may kailangan ka ba? Ano yun? kailangan nating mag-usap. Sorry kung napagtaasan kita ng boses kanina. Galit na galit kasi ako nun eh, tapos yun pa yung maririnig ko sa'yo. Wala yun. May kasalanan din naman ako. Dapat, nanahimik na lang ako eh. Alam mo, gusto ko lang malaman mo na kahit ganyan ka, mahal na mahal kita. Pero, Tama na. Wala akong pakialam kung ano man yung sasabihin nila sa akin. Cheap, mababa yung taste. Hindi ko sila papakinggan. Di naman kasi nila alam kung ano yung sayo na binibigay mo sa akin eh. Sa buong buhay ko. Ipagtatanggol kita sa lahat. baka kapag nanatili pa ako sa buhay mo, mawala na lahat sa'yo, Simon. Mawala na lahat sila sa akin, wag lang ikaw. Dahil ikaw lang yung tumanggap sa akin ng buo eh. Yung walang pag-aalinlangan. Sigurado ka ba dyan? Oo, ipagsisigawan ko sa buong mundo na mahal kita. Kahit ano pa yung naging nakaraan mo, maging sino ka man, hindi magbabago yung nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw at ikaw pa rin yung gusto kong makasama. Ako yung bahala sa'yo. Wala kang dapat ikatakot. Nandito lang ako.
Mahal na mahal kita, Luisa. Nang dahil kay Luisa, napatunayan ko na hindi mo talaga kontrolado kung sino ang mamahalin mo. Kapag tinamaan ng pag-ibig ang puso mo, maski sino pa yan, wala kang magagawa na kontrolin yon. Hindi man inaasahan pero masaya akong dumating sa buhay ko si Luisa dahil sa kanya, nagkaroon ulit ako ng rason para mabuhay. Iyon ay ang mahalin at alagaan at protektahan siya sa paraang kaya ko. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang kwento ko. Yours truly, Simon. Na nami-misinterpret ng iba. Pero alam mo, Idol Simon, Idol Luisa, huwag kayong makinig sa sinasabi ng ibang tao. As much as alam nyo sa sarili ninyo na mahal ninyo ang isa't isa, wala kayong dapat ipangamba. 'Di ba? Kung wala naman kayong matatapakan na ibang tao, wala namang pareho naman kayong single at ready to mingle, wala kang dapat ipangamba, Idol. Alam nyo, itong si Simon, mayaman po kasi siya, Idol. Kaya naman, alam mo yun, sa buhay natin, magkakaroon tayo ng realization. Hindi ang pinakamaganda, pinakamayaman o pinakamataas ang estado sa buhay ang totoong tunay na pera sa atin, Idol. Ang tunay na pag-ibig, nananatili po yan kahit na anumang dumating na pagsubok, sakit o pagbabago sa buhay. Kapag isang tao, Idol, ay iniwan ka sa panahon na pinakakailangan mo siya, hindi iyon kawalan mo, Idol. Patunay lamang iyon na hindi siya ang tamang taong makakasama mo habang buhay. Kaya much better na rin na nawala si Maxine. Kasi alam naman natin na kapag ang isang tao ay hindi marunong mag-stick sa'yo anuman ang mangyari, kumbaga kapag oras na ng problema ay ayaw niya na, well, hindi yan ang right person para sa'yo. Dahil ang isang tao, mamahalin ka kahit sa pinakakomplikadong sitwasyon. Kaya naman, pasalamat ka, Idol Simon, dahil merong isang tao na tinanggap ka ng buo. Kasama na doon yung mga kahinaan mo at syempre yung naging sugat ng kahapon. Iyon ang pagmamahal na dapat mong pahalagahan. Yan ang pagmamahal ni Luisa. At lagi nating tatandaan, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang estado o buhay o pisikal na kalagayan, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Kaya kayo mga idol, huwag kayo kaagad basta-basta nagsasabi ng oo, nai-inlove agad kayo porket gwapo, mayaman. Ganon. Dapat ang tinitignan ninyo ay ang personalidad. Dahil kapag dumating ang panahon na hindi mo inaasahan na mawalan ka ng pera, mawala ang lahat sa'yo, at ang pinili mo yung gwapo, oo,
o di kaya naman yung maganda, 'di ba? Pero hindi ka naman kayang panindigan o pangatawanan at hindi kayang samahan ka sa hirap o ginhawa, idol, panigurado ako na iiwanan ka rin ng tao na yan once mawala ang lahat-lahat sa'yo. Kaya as much as possible, choose a person na hindi ka lang mahal dahil may pera ka. Choose a person na mahal ka kahit walang-wala kayo. 'Di ba? At kahit na anumang pagsubok ang dumaan, mayroon mga dagok na dumating sa buhay ninyo, ay nananatili pa rin siya. Masasabi kong she or he is the right one for you.